Marcos. Ay, no? nako. Ayon po kay Pangulong Marcos Jr., may wish pala siya, no? Aba. Na sana daw ipagpatuloy ang susunod na administrasyon ang mga structural reforms na sinimulan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ano, Meron ba? Meron ba? Masasabi nyo rito mga partner. May Meron mga ba? reforma daw na sinimulan siya. Gusto niya sana ipagpatuloy ng susunod. Partner, ako'y nagtataka parang palaisipan. Puzzle to eh. Nahihirapan ako, partner. Partner naman, binigla mo naman kami. Grabe naman yung pasok ko lang. Wala bang hinay-hinay mo bago Hindi, man. partner, kasi palaisipan. Ano ba yung nasimulan niya? Grabe no. Hindi nga. Sadali partner, nakarapat-dapat. Kasi si Kapil sana sasagot niyan. Dahil pinasa sa hindi niya akin alam, gumanong. Ginuso na lang. Kasi pinauna ko na muna siya. Mapagbigay itong kumpara. Mapagbigay talaga. Hindi kasi, Hindi na pa nagtataas ng kamay si Bisnak, di ba? Oo. Pero ang punto dito, partner, Pero ganoon talaga ang bibig niya. May halong muso eh. May halong muso eh. Humawak na ng mikropono eh. tinuro mo ako. Kung naman eh. Laglag na. Lapit-lapit kita eh. Uppercut kita dyan eh. Okay, tuloy. Partner, ako sa totoo lang, wala pa akong naalala kay former President Bongbong. Oo. Presidente Papalayan. Oo. Kay Pangulong Bongbong. Hindi kasi Huwag mo legacy. gawing former Hindi, kagad. pag ganun kasi, Mahal na legacy mahal yan tawag natin. yan, partner. Legacy. Ang ibig sabihin, ano bang legacy niya? Outgoing pa lang. Oo. Sa pagkapangulo para ipagpatuloy ng next na pangulo, nakakatakot. Kasi pag tiningnan mo, under Marcos admin, bagsak ang ekonomiya. Pinakamahinang piso kontra dolyar sa kasaysayan ng ating bansa na itala sa kanyang administrasyon. 59.22 palitan. Nakatakot po pag ito ang ipagpatuloy ng president. Diba ho? Tama. Yung paglaban sa mga kriminal. Hindi naman niya ginawa yan. Illegal na droga, hindi naman niya ginawa. At saka yung panggigipit sa kanyang mga oposisyon, mga kritiko niya. Kritiko, oo. Oo, kagaya kay former President Duterte, Vice President Inday Sara Duterte, Oo. ngayon pinapapa-impeach. Ano po yung legasiya ng Marcos Jr. na pwedeng sabihin mo, pag ikaw, Inday Sara, maging presidente, ipagpatuloy mo ito? Ano? Ako po'y nagtatanong din, kasi wala po tayong naaalala, kasi unlike kay Pangulong former President Duterte, ano bang legasiya? War on drugs. Build. Diba? Ang dami ho eh. Kahit magdamag tayo mag-usap, legasiya ng Duterte, hindi natin matatapos. Correct. Pero ito, under Marcos admin, sorry po, Pangulong Bongbong Marcos, wala po akong naalalang legasiya na pwedeng ipagpatuloy ng next president. Rather than. Okay. Ako naman, meron. Ayan, ano na? Pag sinabi mo kasing legasiya, baka sabihin naman puro tayo negatibo sa ating Pangulo. Abay, bigyan natin ng positibo. Kaya nga sabi na karan, positibo di ba? Oo. Positive. Positive, oo. Ito, positive niya. Sino ang positive? Positive naman tayo. Sino? Akala ko may positive Sa kanyang na tao. legasiya. Mga kabayan, yung positutukoy po niyo ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagpapatuloy, malamang partner, gustong ipagpatuloy ng susunod na presidente yung mga floating drugs na nakikita dyan sa karagatan pero wala pong nahuhuli. Sumusulpot na lang. Pero walang nahuhuli ng mga drug lord. Oo. Kamukha nung Kalatagan. Oo. Biglang nawala issue pero ang laki ng droga, hindi nalaman kung sino ang drug lord. Tama? Isa pa lang po sa mga legasiya na dapat ipagpatuloy yan. Huwag niyong titigilan yan. Pangalawa, huwag niyo ring titigilan itong mga ghost project. Yan. Di ba? Yan ang legasiya ng may pagmamalaki po na sinasabing ipagpatuloy nyo ito, mga kababayan. Tanging dito sa administrasyon na lumulutang po ang mga droga sa karagatan po ng atin po ng sukuan ng Pilipinas, pero na minsan wala po ako nakita ng mga nahuling drug lord. Yo. Di ba, partner? Meron? Tama. Wala. Yan, kaya sabi ko, positive ako eh. May legacy siyang ipagpapatuloy sa susunod na presidente. Baka yun siya sabi niya. Pangalawa, Kusang sumusuko yung droga. Oo. Walang tao. Ito, alam nyo to, mga taga Mindanao, dahil tagal ako sa Mindanao, yung legacy partner, yung Pangil Bridge. Ayan. Korea gumawa niya, kaya alam ko, nandun ako nung ginagawa yan eh. 2019, kay Tatay Digong yan. Hanggang matapos, pero siya yung nagkating ribbon. Legacy niya yan. Kay Bongbong Marcos yan.
Yung yung Pagiging credit grabber. yung Oo. mga agaw, yung mga agaw ng proyekto. Oh, Oo. Bukana Bridge. Ayan. Oh, di ba? Pinakontroversial nga Oh. Oo. Pero sa kanya mismo sa Ilocos Sur, wala siya may pagmalaki. Iyon. Wala sa mga agaw ron eh. Partner BMR. Nagiging palaisipan yung reforma na sinasabing na simulan niya. Ano kaya ang mga reforma na yon? Kasi kung sa infrastructure, reforma bang matatawag yung mga ghost projects at Iyon. saka mga hindi lang ghost, yung iba mga defective kung mayroon man. Palpak, oo. So, alin dito yung gusto niyong ipagpatuloy? Ipagpapatuloy ba ito ng susunod sa kanya? O mas maganda, kung ipagpatuloy man ito, ayusin ang pagpapatuloy. Huwag nang ipagpatuloy ang ghost at saka mga maanumalyang project, partner. Yun lang. Partner, sana yung sinabi ni BBM, ginawa niya pagkatapos ng termino ni Tatay Digong. Kasi unlad na siguro ng Pilipinas. Alam mo, partner, noon, nung magta-transition, nakasubaybay na kasi ko talaga sa economics. Kasi na ako noon eh, anong tawag doon, nagte-trading na, na ako sa Philippine Stock Exchange. Sa stocks. Ang lakas kumita nung panahon ni Duterte. Mm-mm. Ang tapos bumababa kasi naghihintay yung mga foreign investors kung itutuloy ba ni BBM o panibago na naman siya na 6 years. Doon na nagsimula nung nakita ng mga investors, wala talaga to. Every 6 years tong Pilipinas nagpapalit ng kanilang mga policy. Sana ginawa mo yan, BBM, ang unlad na sana natin. Lalong-lalo na yung friends to all, enemies to none. Napakagandang proyekto nun. Kasi doon tayo nagkaroon ng maraming talagang nag-invest dito na mga dayuhan na dahil kaibigan na lahat eh. Hindi na natin ituturing. Tandaan nyo, ang minana ni Tatay Digong, conflict with China. Bigla nakipagkaibigan tayo sa China, binuhusan tayo ng proyekto ng China. Correct. Nakakapanghinayang. Tinuloy mo sana yung, biruin mo partner, ang hirap kumuha ng budget. Yung Mindanao Railways, nakuha na ni Tatay Digong yan. Funded by China dapat yun. Funded by China. Pero, kumpleto na lahat, partner. Hihintayin na lang. Ang ginawa nila, partner, sabi nung dating transportation secretary, ayaw namin sa China dahil mataas ang tubo. Maghanap kami. Si Bautista pa nun, partner. Nakakapanghinayang, Mr. President. Kung ganyan sanang ginawa mo sa sinasabi mo, iba talagang sinasabi niya sa ginagawa eh. Partner, may Sige, napansin lang partner. ako. Sige. Okay ka Sabi lang, niya kasi partner. rito, reformang sisimulan. Di ba partner, bilang isang teacher ka, di ba? Alam mo yung mga wordings. Present, future Present, tense. future. Oh. Parang, pag sinabi mong sisimulan, hindi pa pala siya nag-uumpisa. Wala pa. Teka Kaya lang, pala tayo nagtataka. Ano Kaya yun? nga. Kaya Ano nga yung eh. pamana niya? Wala pa Correct. nga kasi eh. Kaya naman Tama, pala, natumbok mo. hindi pa natin alam. Kasi wala pa eh. Wala pa siya nasimulan. Sisimulan pa lang. Yun pala. At Kaya ang pala. follow-up na tanong na naman dito, ano yung sisimulan niya? Ayun. Anong reforma na naman ito? At yan ba maganda? Kasi pwede mo simulan tapos pangit eh. Oo, parang ganitong nangyayari. Ngayon pa lang siya magsisimula. Parang- Malapit na siya matapos. Parang ginagawa tayo ni Pangulong Marcos ng tagahula dito. Ayun. Yun mga Pero kapartner. partner, singit ko dito, no? Ngayon, kapag ka umikot ka sa buong Pilipinas, makikita mo yung mga infrastruktura na build ni Tatay Digong na nakatiwangwang. Na Hindi pinagpatuloy, oo. Hindi pinagpatuloy. Mula Quezon, Bicol, Pati Mindanao, tol. Oo. Mindanao, ang dami rin. Nakatiwangwang yung mga yan, nakita nyo. Oo. Eh, kung yan ay pinagpatuloy mo ngayon, baka patapos na. Oh, malamang. Diba? Oo. Partner, linaw Baka ko may lang. Baka natapos walang din siya. budget. Imposible. Ano na partner? Napunta na sa bulsa ng mga buhaya. Correct. Ayun. Alam nyo, partner, yan ngayon, di ba? Actually, si Bunoan ang umangal niyan eh. Sabi ni Bunoan, yung mga budget sa big tickets, dinala lahat sa flood control. Yun. May budget po tayo, iniutang po natin yan. Remember yung Guimaras. Oo. Yung bridge na yun. Diba? Halimbawa yun, kasi sumikat yun. Inutang na natin, dinala pa sa iba. Partner, punta na tayo kung wala na kayong dagdag. Wala na. Partner, isang Punta na oras tayo sa talambuhay ni Pangulong talagang ganun, Bongbong. mahal na mahal natin yung Pangulo natin. Naman. Dating Pangulong Duterte, hiniling sa ICC na payagan silang sumagot sa prosecution kaugnay sa issue ng jurisdiction. Alam mo partner, talo na rito yung sila PRRD. Pero humihirit po sila kasi
may ginawa raw tong mga prosecution. Basahin natin. Ayon sa kampo ni President Duterte, may ginawa raw ang prosecution na parang backdoor appeal. Parang palihim o hindi direktang apila. Gumamit daw ang prosecution ng Regulation 28 para muling ibalik ang interpretasyon nila sa Article 12.2 at 13.c ng Rome Statute. Ang paggamit daw ng prosecution sa Regulation 28 ay isang bagong hakbang na hindi nila inaasahan, kaya dapat may karapatan silang sumagot. Grabe pala yung na yan, partner. Pag once pala na hindi ka na pwedeng sumagot. Pag naisubmit mo na lahat. Kaya ang apilan nila, Tatay Digong, dahil may hinain silang bago, pwede na dapat nilang sagutin. Correct. Partner, ano masasabi nyo rito? Mauna na ako. Ako na muna, sige. Sige, partner. Alam mo kasi kung pag-uusapan kasi batas ito no. Sa atin kasi dito, pag inakusahan ka dito sa Pilipinas, nasa prosecutor ka, kahit nasa korte ka na, laging binibigay yung due process of law sa atin. Yung due process of law, napaka-importante po niyan. Papasagutin ka para malaman, hindi lang yung isang side ang iyong pakikinggan. Dito, partner, sa pinag-uusapan natin, itong ICC, may sarili yatang rules ang ICC. Pero, Meron talaga, oo. kaya nga, dito natin, kaya tatagpi-tagpi ko, yung batas natin dito, tsaka sa batas sa ICC, hindi magkapareho. Hindi magkapareho po, ulitin ko. Dito po, sa pinapakita rito, kaya humihiling po ang defense panel na sumagot. Kaya lang, pag sumagot po ito, kasabi lang, hindi na kayo pwede sumagot na ng batas ng ICC. Correct. Nadali. Dahil kasi, iba-iba kasi yung korte dyan di ba? Pre-trial, tapos Appeal. Appeal chamber. Yun, dito sila sa appeal ngayon. Kasi yung pre-trial, binasura Wala yung na. pagiging jurisdiction. Wala na, oo. Dito sa appeal Chamber naman, of Appeals na ngayon. kukwestiyonin mo naman ngayon, bakit binasura? Correct. Di ba? Ngayon, pag question mo yung binasura, sasagot naman yung kampo naman ng prosecutor, dapat wala kang introduce ng mga bago. Correct. Yes. Yun at Na yun ba rin? bagong mga argumento. Dapat kung ano yung nasimulan, Yun Pero, may introduce yung prosecutor. bago. technical Kaya yun. umiling ngayon si Kaufman. sila Sasagot. Tatay Digong. Baka pwede namin sagutin yan kasi nag-introduce sila ng bago. De, Father, ang sabi ng ICC, pag nakapagsumiti ka na, hindi ka na pwede magdagdag ng additional. Not unless, kasi sa atin sa Pilipinas dito kasi, ang ruling natin dyan, ang pagkakaalam ko, bagamat di ako abogado, pagka nag-appeal ka, court of appeal ka, magmo-motion ka di ba, magmo-motion ka. Motion for reconsideration. Tapos nakalagay sa motion for reconsideration mo kung ano yung maidadagdag mo doon. Hindi ko lang kung ganoon din sa ICC. Now, dito pa nag-uusapan natin dito, kung tutuusin, technical na yun Technical na yun, kung sinasabi na hindi na kayo pwede sumagot, teka, nagdagdag kayo, paano hindi kami sasagot? Correct. Ngayon, kung sinasabi naman ng batas ng ICC na kahit anong mangyari, hindi na kayo pwedeng magdagdag dyan, so Santa Maria Canano, oo. Ibig sabihin po ito, mga kababayan, technical na po yung ginawa po ng prosecutor. Dumabag na po yung prosecutor. Bakit? Sinasabi ng ICC na bawal na kayong magdagdag, pero nagdagdag kayo. Ngayon, sige, for the sake of argument, pagbibigyan natin sila, pasagutin nyo ngayon ito dahil nga, dumagdag kayo. Alangan naman, dinagdagan kita ng kaso. Ito lang yung kaso mo. Tapos dinagdagan kita na naman ng panibagong witness at kaso. Hindi mo kailangan, bigyan mo na naman ng katwiran yun. Bigyan mo ng witness yun. Bigyan mo ng matibay na salaysay mo yun. Counter affidavit mo doon para makounter mo yun. Pero pag hindi po na ginawa to, alam niyo na po ang mangyayari sa ICC. Di ba? Lotong Macau na. Lutong Macau na, partner. Yan yung mahirap talaga pagpata sa ICC sa ibang bansa. Kasi kaya nilang maniubrahin parang yung karapatan ng kagaya ni former President Duterte, hindi na po nila iniisip yun. So ibig sabihin, kung ano po yung naka-focus script sa kanila, i-convict ka namin, ito yung mangyayari sa'yo, kasi bakit hindi pinapasagot ang kampo ni Pangulong former President Duterte, karapat dapat sumagot Kasi mahirap naman po, inaakusahan ka, tapos yung inaakusahan, hindi pwedeng sumagot. So kailangan talagang ma-counter din ng legal team
ni former President Duterte itong bagong inilabas backdoor appeal yung sinasabi. At partner, dadagdag natin. At para masabi po na naging fair and square ang laban sa ICC. Correct. Lahat dininig. Correct. Di ba? Partner, sinerch po natin ng konti sa Google yung pinagtatalunan na Regulation 28 para lang malinaw sa Sige, atin. sige, Sige, partner. partner. Basahin lang natin ng konti. Yun, Regulation maganda. 28 of ICC refers to Rule 28 of Rules of Procedure and Evidence concerning the suspension from duty of court officials, but it's also often discussed connection in Article 28 of Rome Statute. Ito yun, partner. Oo. Which holds commanders accountable for subordinates' crimes. Especially in recent cases like that involving Rodrigo Duterte, where procedural arguments over jurisdiction use Regulation 28 to allow replies on legal interpretation. Partner, sa pagkakaintindi ko dito, this is fundamental legal principles holding military commanders and other superiors criminally responsible for war crimes or crimes against humanity. Yan yung kay Tatay Digong, di ba? By their force if they knew or should have known about and failed to act to prevent or repress them. Yan. Why the confusion? In cases like the Philippine situation, defense argued that prosecution used Regulation 28 to introduce new legal argument about jurisdictions that were not properly appealed, essentially asking the appeals chamber to reconsider rejecting interpretation of the Rome Statute. Ibig sabihin, partner, nag-introduce sila na si Tatay Digong ay dapat makasuhan sa pagiging commander niya. Dati yata, yung direkta, kung ilan yung napatay, di ba? Na direkta si Tatay Digong dito bilang commander. Kaya, magulutan. Binasa natin, partner eh. Kinakailangan Alam nyo, natin siguro ang ng lina- interpretation ng abogado. Binasa mo, partner, naguluhan ka tuloy. Hindi, ang sinasabi lang natin, partner, kasi ganito, para lang malinaw, total, na-topic na natin eh. Umapila yung sila Tatay Digong, di ba? Yung defense team. Ngayon, nung sumagot yung binasura yung binasura yan sa argumento natin, may inintroduce sila na bago, Ang tawag dyan, backdoor appeal. backdoor appeal. Oo. Hindi Pasikreto. hindi pa nasasagot ng appeal nila Tatay Digong. Parang ito ang backdoor appeal, nag-research ako, partner, para Yan! ito yung pinaka madaling Yan ang gusto natin. maintindihan yung backdoor appeal. Ito ay parang ginagamit na salita sa isang matalino at hindi direktang paraan upang makapasok o makakuha ng pabor sa pamamagitan ng likod ng pinto. So, trinidor nga, parang Parang ano? Parang Kidnap. yung parang ginawa rin nila kay Tatay Digong na traitor lang din. Hindi pinaalam sa'yo na ito ang gagawin namin sa'yo. Binulaga, ika Parang nga. sinaksa ka sa likod. Oo. Alam nyo yung may tawag dyan sa atin eh. Ano? Ang tawag? Ang isang tao, saan ba dumadaan? Sa pintuan, di ba? Sa pinto, oo. Kung- Pag hindi- kung hinabol Sa Sa entrance, sa huli. entrance, sa entrance. Huwag muna ako na yan. Sa entrance, Huwag muna ako partner. ano, Oh, di sige, ba sa sige. tamang entrance, di ba? Correct. Seryoso muna, okay. Oh, yung pumupunta doon. Oh. Hindi, seryoso ito. Oo. Pero yung magnanakaw, saan dadaan? Sa Sa likod. bintana. Sa likod. Sa bintana, sa likod. Oh, Sa sa likod. likod. Di, parang ganito. Sa bubungan. Ito yung nangyayari. Illegal yun. Correct. Illegal. Illegal yun sa madalit sabi. At dahil dyan, dadagdagan ko ng aking komentaryo. De- Hindi pa ako nakakapag-komentaryo, kanina pa kayo eh. Yari. Mamaya, sa susunod na raw, unahin natin si BMR. Pwede, partner, kasi palaging huli eh. Lagi kang huli. Hindi, ganito, no? Ang nangyayari kasi dito, ako, isa simple lang. Ang alam natin, yung ICC, ito na yung ang tawag dito, partner, yung court of last resort. Last resort. Oo, sila na yung kahuli-hulihan. Oh. So, doon sa puntong yun, mga kapartner, ang ginagawa ng abogado, kampo ni Pangulong Duterte, dinadaan nila sa lahat ng legal process. While kabilang banda naman, itong kalaban ni Tatay Digong, Pailalim. pailalim, palihim, panakaw, patraidor, pasekrito, lahat ng ito, ginagawa nila. At ang masakit, tila baga kinukonsinti ng ICC. Ito yung opinion at analogy ko lang. Partner BMR, yun ang pinakamagandang paliwanag mo sa backdoor appeal, pailalim. Correct. Patraidor, palihim. Oo. Patraidor, palihim, pailalim. Kasi nga,
mayroon naman palang tamang proseso. Bakit kailangan mong pumunta doon kung naniniwala ka talagang makukonvict mo si Tatay Digong? So, alam nyo, kahit man dito sa Pilipinas lang, ordinaryong kasong pag-uusapan, naririnig ko ito mga kapartner, lalo na kung mabibigat ang mga bintang at paratang sa isang akusado, kailangan talaga sundin ang lahat kasi pag mayroon isa dyan hindi masunod, Wala na. o pagdating sa dulo, pumantay lang ang ipasa nilang ebidensya, ang mangyayari dyan ngayon, papanigan niya ng korte, ng judge. Bakit? Ang sagot dyan, sabi nila, no? Di bali nang magpakawala ng isang kriminal Correct. sa magpakulong, magparusa ng isang inosente. Yun. Ayun, sabi yan ni Attorney Sal Panilo. Ayan. Yan. Actually, ang tawag doon sa mga nangyayaring ganyan dito sa Pilipinas, marami na absuelto po dahil lang sa technical. Oo. Technicalities. Na-approve na namin yan. Marami kaming nakitang ganyan. Yung bang sa'yo na problem Kaya nga na technical eh. Mali yung ginawa eh. Ayo. Sige, bigyan ko rin si partner. Nang magpaliwanag kasi ma-experience. Bigyan ko si partner Yun nga maganda. Gusto ko marinig kasi siya ma-experience na. Hindi lang yan. Mas marami pa. Alam nyo bakit? Ito, pwede natin pag-usapan. Yung nangyari. Yung kukwento ko sa inyo, anong nangyari? Pwede natin pag-usapan. Wag. Tinanong mo lang naman kasi. Technicality lang. Kasi technical. ang nangyari, pahapyawan natin. Ganito lang kasimple yan. Hindi mo naman kaso ito eh. Correct. Tapos magugulat ka, may ibang kaso ka. O, di ba? Hindi mo naman ginawa. To make the story short, tinarantado ng prosecutor. Ayun. Yung kaso, binaboy niya. Oo. Talagang gusto diba? ko i-diin, partner. O, talagang gusto niya akong idiin. O yun. Di ba? Partner Dan, Maliwanag. parang yung experience mo, ito yung nangyayari ngayon Kay Tatay kay Digong. Tatay Digong. Oo. Tama. Ang galing. Dagdagan ko pa yan mga kapartner. Ito talaga public knowledge. Dito sa Pilipinas nangyari yan. Walang iba kundi yung anak ni Buying mismo. Ayan na. Secretary Oh. Remulla. Oo. Di ba? Mm-mm. Wala pang 3 buwan, na-absuelto siya. Hindi dahil sa napatunayan siyang guilty or not guilty, Aha. kundi by technicality. Correct. Sa dalawang kondisyon kaya siya napakawalan, na-dismiss. Ano yun? Yung isa, yung chain of custody ng mga ebidensya. And the other one? Ang isa, yung pangalan. Kasi, yung pangalan ni nung junior na nahuli, ay deterred pala yun, deterred. Oo, hindi na mali yung hindi, no? Juanito Jose Remulla III. Correct. Dahil English, Amerikano, wala doon yung Joe, yung Jose. Oo. Linagay lang nila, Juanito Remulla III. Wala yung Jose. Wala yung Jose. Kaya Sa yun. madaling salita, Technical. kaya siya na-absuelto Technical. dahil Technical. DOJ yung tatay niya. Ayun. Tinaan pa tayo mga, may nalalaman pa kayong technical. Hindi po agad eh. No? Natumbok mo Pinapasarap pa lang, diba? Pinapasarap pa lang namin, kinanamo ko. DOJ yung tatay. Tinanggal yung sarap, no? Niya pa. Ayan, issue Hindi. number 3 na tayo. Sandali, Meron pa partner. ba, partner? Dagdag lang. Inawat ako, Tanong lang. partner. Tanong lang. Tumahimik ka muna dyan. Tanong lang, partner. Total, nagkaroon di umano ng backdoor appeal. Hindi kaya baka ito naman ang maging dahilan para magkaroon ng technical. Pwede. Pwede yan. Oh, Yun di ba? na, tinitechnical Ito na nga, ni, tinitechnical ni Kaufman. Oo. Kaso ang problema nga dito ay hindi pinapasagot nga Ay, hindi. ang kampo ni former Napaka-unfair President naman. Duterte. Kaya ito nga yung nilalaban ng kampo ni Tatay Digong. Pasagutin nyo kami patungkol dito sa jurisdiction kasi meron kaming nakitang technicality. Yun. Parang yun yung punto ni... Kasi oo. umapila na sila. Wala doon sa apila nila. Wala, oo. Yung sinagot. Ay, teka muna. Nagulat sila. May binago kayo eh. Oo, may dinagdag. Partner, ganito. sige. Ako, nakakaharap din dati sa trabaho ko para ma-experience nyo lang. Ay, ikaw naman, may trabaho ka naman ganyan. May trabaho ko dati. Di ba? Kung kareklamuhan, nirereklamo mo yung boss mo, di ba? Ang style kasi, ang daming beses ko nagreklamo, palaangal ako eh. Reklamo ako na reklamo eh. Kaya ako na-promote dahil... Kakareklamo. Hindi, dahil yung may test na. Okay. Ayun, matalino ko po. Pinasa ko yung test. Kami lang ang pumasa eh. Ilan lang kami? 3. Partner, Hindi ka pa Exam ka ng exam. partner, iba yung kunento mo sa akin. Kaya ka naging principal. Iba naman sinabi mo sa akin eh. Atin na lang. Partner, Huwag ka nang hihirit. Ganito, diba? Ganito yung gagawin sa'yo eh, di ba? Sige, parang ganyan na technical. Para maliwanag lang. Halimbawa, sige, pagharapin kayo muna. Yung nirereklamo mo, tsaka ikaw. O, ikaw ba nagrereklamo? Ang bait nung nung pinaka-boss,
superintendent. Yung superintendent, Superintendent. napakabait. Superintendent. Sabi ikaw ba nagrereklamo? Opo, ma'am. O sige, ano ba reklamo mo rito? Siyempre, sasabihin mo. Aha. O teka, siyempre, sasagot, di ba? Ganun. Huwag ka muna sumagot. Ito muna si sir. Aha. Kasi reklamo siya. Bait di ba? Oo. Kala mo sa'yo, no? Oy, siyempre, dahil talaga okay to, patas. Ayun. Okay. Patas, partner, dahil pinagsasalita ka eh. Oh, lumaki Ano ba naman ulo mo, reklamo lumaki naman Di- ulo mo. Oh. Dekada, nag-iinit ngayon yung nireklamo mo, kada sinasabi mo, di ba? Tapos, huwag ka muna sumagot. Kaya mo patapusin muna natin to. patapusin mo. O, tapos siya na, ikaw naman ngayon. Mhm. Ngayon, kada sagot niya, alam mong hindi nagaganap. Aha. Alam mong kasinungalingan. Siyempre, magre-react ka ngayon. Sasabihin mo, ma'am, hindi naman ganyan. Pinatapos nga kita eh. Ayaw na nga ba sinasabi? parang Pinatapos ganon. nga kita. Correct. Oo. Siya naman. Correct. Alam niyo, ganun yung nangyari kay Kaufman eh. Ah. Tapos na kayo eh. Ayaw. Eto naman. Pwede ba kami sumagot? Hindi na. Eto naman eh. Oh, Yun sila na. na. Yun yung point. Ganun Correct. po yun. Kaya mapipilitan ka na ngayon. Ikaw naman pala, may marami ka rin. Ano ba gusto mo mangyari? Mhm. Oo. Mapipilitan ka na lang makipagbalik. Areglo. Areglo. Patay tayo Kasi dyan. ang dami rin palang reklamo sa iyo ng boss Correct. mo. Parang relate tayo dyan sa sinabi mo. Ayan po, ganyan po nangyayari. Hindi, totoo Kaya naman. ako, naging style ko na rin yan yung ako na. Aha. May reklamo ba kayo? Ayan, Ano ayan. ba reklamo mo? Huwag ka muna sumagot. Siya muna. Magagalit ka pa rito di ba? Yeah. Kampi sa akin to, kampi. Parang bumalik pa rin tayo doon kay Pangulong Bongbong Marcos na wala akong tinuro. No. Yan po yun. Ganyan po yung nangyari nun sa ICI para mas maunawaan na ICI ako na ICI. ICC pala. Ayan. Correct. In short, partner, ang Tapos na IC... yung time nila, Oo. bawal ka na. Kaya humihirit siya ngayon kasi nagbintang na naman kayo. Kaya nga kung kasi na ano nga na traidor na backdoor nga In short, partner, yung ICC, sila yung nagpapakilala na champion sila ng